Ang aking paksa, yung pong kalayaan na sinabi, and Jesus will make you free. So, dapat nating dapat natin nilagay sa ating mga puso, mga kapatid, na where there is obedience, there is liberty. Kung may pagsunod, may kalayaan. Okay? Kung ang mga Kristiyano lang ay sinusunod yung sinasabi ng Diyos sa Bible, sila ay makakaranas ng kalayaan. Okay? Bakit? Saan sila dapat mapalaya? So may nagtanong kay Kristo po dito. Sabi po ng mga Hudyo, sinabi kasi ni Kristo, if you continue in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Hindi maintindihan ngayon nitong mga Hudyo na ito. Sa verse 38, nagtanong sila. And they answered him. Sabi nila kay Kristo, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, you shall be made free? So sabi nila, kami mga binhi ni Abraham. So mga Hudyo sila. At sabi nila, sabi nila, ay hindi po nasa bondage, anong Tagalog ng bondage? Kumbaga parang sila ay bihag. Hindi kami bihag ng kaninong tao. Hindi kami nakatali sa kaninong tao, sabi nila. Pero kaya sabi nila, bakit mo sinasabi na kailangan namin lumaya? Kaya sinagot sila ni Kristo. Sabi ni Kristo sa kanila, and Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Okay? So sabi ni Kristo, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, alipin ng kasalanan. So yung salitang servant, meron siyang connotation na you are under bondage. Ikaw ay you are, anong Tagalog? Sinong bihag or ano pa yung ibang pananalita. Pero naintindihan natin, di ba? Okay, so kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, ikaw ay bihag ng kasalanan. So sabi ni Kristo. So kailangan ninyong lumaya, kailangan ninyong mapalaya. So yan po ang ating tutunghayan. Una mga kapatid, there are two ways na tayo po or yung tao ay bihag ng kasalanan. Or there are two ways, dalawang aspeto ng pagkabihag. Okay? Na isang aspeto po ay yung unsaved. Kung ikaw ay unsaved, kung ikaw ay hindi ligtas, you are under the power of sin. So you are under bondage. Okay? Ikaw ay nasa ilalim ng kasalanan, so ikaw ay alipin ng kasalanan. Sa ayaw at sa gusto mo. Kaya nga po mga kapatid, mas malamang kaysa sa hindi, yung mga hindi ligtas, hindi gagawin yung sinabi ng Diyos sa Bible. Why? Because they are under the power of darkness. They are under the power of sin. See? They are under bondage. So yan ang isang aspeto na ikaw ay alipin. Kaya sabi ng Ephesians chapter 2 verse number 1, and you have he quickened who were dead in trespasses and sins. If you are under the power of sin, you are dead spiritual. You have, at alam naman natin mga kapatid, sa Bible po, ang kamatayan, paghihiwalay lang. So kapag sinabi ng Bible, you are dead in trespasses and sins, ikaw ay nakahiwalay sa Diyos. Okay? So sila ay patay spiritual, hiwalay sila sa Diyos. Kung hindi ka ligtas, patay ka spiritual, hiwalay ka sa Diyos. Wala kang kaugnayan sa Diyos. Kaya nga po, kung napapansin ninyo, nababanggit ko dito sa pulpito na tayong mga Kristiyano, we are given the ministry of reconciliation. Kasi yung tao at Diyos, hiwalay yan because of sin. Because of spiritual death, nakahiwalay yung tao. And through us, sinapakahalaga ng trabaho natin. And through us, mga kapatid, na binigyan ng Ministry of Reconciliation, tayo ang gagawa ng paraan para yung taong nakahiwalay sa Diyos ay magbabalik loob. Yung magkaaway, magiging magkaibigan. Through us, sa pamamagitan natin. Okay? So yan ang isang uri ng bondage. Isang uri na ang isang tao
ay bihag ng kasalanan. Acts 26 verse number 17, sabi ni Kristo kay Pablo, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. So sabi ni Kristo kay Pablo, ikaw ay niligtas ko sa mga tao at sa mga hentil, pero isusugo kita sa kanila. Okay, alam naman natin na si Pablo, dati kakampi niya yung masasama, kakampi niya yung kaaway ng Diyos. Pero nung siya inaligtas, siya ay sinugo ng Diyos doon sa mga kaaway ng Diyos. At dahil si Pablo, dating kakampi nila, kaaway na nila ngayon. Kaya napakahirap ng papel ni Pablo na isusugo doon sa mga tao na galit sa Diyos. Okay, sa 26, sa Acts 26 verse number 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light. So ibig lang sabihin, if you are not saved, you are under the power of darkness. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kasalanan. Or sabihin na natin, because Satan is the God of this world, you are under the power of Satan. See? So kailangan mo maalis dyan. Kaya sabi rin nung talata, and from the power of Satan unto God, to open their eyes and turn them, yung salitang turn them, aalisin sila from the power of Satan tungo sa Panginoon. Maalis ka sa kapangyarihan ni Satanas, subalit ilalagay ka sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa anong sabi ng 1 Peter, we are being kept by the power of God. So tayo'y iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. See, if you are saved, then you are now under the power of God. Okay? So, yan po ang isang uri ng pagkabihag. Yung hindi ligtas, bihag siya ng kadiliman, bihag siya ng kasalanan. Okay, kaya dito sa Colossians, sabi ni Pablo, giving thanks unto the Father, which hath made us meet. Ginawa tayong karapat-dapat. Yung salitang meet, karapat-dapat. To be partakers of the inheritance of the saints in the light. So ang isang tao na tumanggap kay Kristo, siya ay ginawang karapat-dapat na maging bahagi ng mana ng mga santo na nasa liwanag. Subalit, ang gusto kong makita natin dito ay yung who had delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. Okay? So yung taong tumanggap kay Kristo, siya po ay niligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. So you are under bondage. If you are not saved, you are under bondage of sin and darkness. You are under bondage of Satan. Okay? So, kaya dito sa Romans chapter 6 verse number 17, nagsabi ni Pablo, nagpapasalamat ako na kayo dati na alipin ng kasalanan, subalit sinunod nyo sa puso ang doktrinang ibinigay sa inyo. So, sinunod sa puso. Verse number 18, being then made free from sin, you became the servants of righteousness. So, dati, ikaw ay under bondage ng kasalanan, ngayon naman, you are under bondage of righteousness. Ikaw naman ay nasa ilalim na ngayon ng kapangyarihan ng liwanag, kapangyarihan ng Diyos. Servants of sin, servants of God. Servants of unrighteousness, servants of righteousness. See, bihag pa rin tayo, kaya lang maganda na yung pagkabihag natin. Pinalaya tayo sa kasamaan at tayo po'y naging bihag ng kabutihan. Okay? So yan ang dapat natin maintindihan. So, pero ang punto na gusto kong i-drive at dito sa puntos na ito ay yan ang isang uri ng pagkabihag na kailangan mong lumaya. Kailangan mong mapalaya. Okay? Pangalawang uri, yung ligtas ka na, in the saved state, nung ikaw ay naligtas na, pwede ka pa rin maging bihag ng kasalanan. Kung pahihintulutan mo na yung kasalanan ang maghari sa katawan mo. Pwede pa rin maghari sabi ng Bible. Okay, so ito ay isang uri ng pagkabihag pa rin. Kaya sabi ni Pablo,
Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. So sabi ni Pablo, ituring ninyo na patay kayo sa kasalanan. Again, di ba, madalas kong banggitin dito, itong gustong ipaalam ng Diyos sa atin, pagdating sa kasalanan, you are dead. Wala kang responde. Hindi ka dapat nagre-responde sa kasalanan. Yung patay, hindi nagre-responde yan. Inanimate yan. Hindi gumagalaw yan. Dapat ganun ang gawin natin sa kasalanan. So yun ang ibig sabihin ng talata na yan. Reckon yourselves to be dead indeed unto sin. Subalit pagdating sa Diyos, buhay ka. Ibig sabihin, pagdating sa katwiran, pagdating sa tama, dapat nagre-responde ka. Buhay ka. Gumagalaw ka. Gumagawa ka. Okay? Then, verse number 12, let not sin therefore reign in your mortal body. Kaya pwede pa rin, ligtas ka na nga, oo. Tama, malaya ka na. Kasi I believe, alam nyo itong sasabihin ko, di ba? Merong 3 phases ng salvation. Saved from the penalty of sin, permanent na yan. Minsan lang mangyari yan. But saved from the power of sin. Ito yun. Nandito pa rin tayo sa mundo, we are still under the umbrella of Satan, although we are no longer under the power of Satan. Kaya lang, nandito pa rin tayo sa makasalanang sanlibutan na ito. At ang kaluluwa natin ay nasa loob pa rin ng makasalanang laman. So, malaki pa rin ang tendency na magkakasala tayo. Malaki pa rin ang tendency na bibigay yung isip natin at pahihintulutan natin yung kasalanan ang maghari sa katawan mo. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po, merong isang preacher na dito sa pulpito na ito na gumamit ng salitang, bantayan mong mabuti ang puso mo. Kaya nga po mga kapatid, napakagandang i-apply yung sinasabi ni Jack Ma. Ang mga taong nagtatagumpay, yung mga taong may disiplina. At ang ibig sabihin ni Jack Ma, meron kang control sa sarili mo. Kaya ka gumagawa ng kasalanan or kaya mo pinapahintulutan yung kasalanan ng maghari sa'yo dahil hindi mo kinontrol yung sarili mo. Pumayag ka na maging instrumento ng kasalanan yung katawan mo na yan. Instead na pumayag ka na maging instrumento ng kasalanan ng katawan mo, dapat pumayag ka na maging instrumento ng katwiran yung katawan mo na yan. Nasa isip lang yan. Kung hindi mo pa hihintulutan ng isang bagay, yung Diyos nga, hindi ka niya pipilitin eh. May free will. Meron kang kalayaan na piliin ang mali. Oo. Meron ka ding kalayaan na piliin ang tama. Kaya lang mga kapatid, alin ang mas tama? Alin ang mas matino ang isip? Yung pipiliin mong suwayin yung Diyos o pipiliin mo na gawin yung kalooban ng Diyos? Nandyan po ba tayo? Kaya kapag pinili mo na suwayin yung Diyos, pinahintulutan mo yung katawan mo na maging instrumento ng kasalanan. Pinahintulutan mo na yung kasalanan ang maghari sa katawan mo. So yan, ang pangalawang uri ng bondage. Lumaya ka na nga para bagang, minsan may napanood ako sa TV eh. Sino, nakalimutan ko yung mga pangalan ng mga artista eh. Yung mga artista. Yung isang artista, ang papel niya parang parang medyo kulang sa pag-iisip. Kaya nung nakulong yung kaibigan niya, gusto niya rin makulong kahit wala siyang ginawang masama. Parang ganun ka eh. Yung ewan ko kung nanonood kayo ng mga joke sa YouTube. Merong palabas sa Canada yata yun eh. Just for laughs. Just for laugh. Pero may S eh. Just for laughs. Para lang sa pagtatawa, sabi nila. Yung isang preso, pinalaya na. Kasi tapos na yung sentensya niya na napagdusahan niya na. So pinalaya na.
Kaya lang, mahal na, yung preso na pinalaya, gustong-gusto niya, yung gwardiya niya. Para mabalik doon sa loob ng preso, gumawa ulit ng masama. E di hinuli ulit, dinabalik siya. Sabi niya, salamat nabalik ako. Sabi niya, kapiling niya ulit yung gwardiya niya. So, ganun ang ginawa mo. Wala ka na nga sa loob ng preso, gumawa ka pa ng paraan para mabalik ka doon sa preso. Si Brother Sam, matino ang pag-iisip mo, hindi mo nagagawin yun para mabalik sa loob, no? Eh, hindi matino yung isip nung just for laughs. Although, joke lang, prank lang yun. Pero parang nilalarawan nila na, para sa akin, minsan parang mga nilalarawan yung tao na hindi ginagamit yung isip. Ginagamit yung damdamin, pero hindi yung isip. Okay? So, ganun minsan ang nangyayari sa atin, na malaya na nga tayo sa kasalanan. Okay? Subalit gusto pa rin natin maging bihag ng kasalanan. Gusto pa rin ng mga Kristiyano maging bihag ng kasalanan. Okay? Kaya ang pinag-uusapan natin dito, yung kalayaan. Kaya 63, Romans 6:13, neither yield yourself. See? So ikaw yung nag-yield kasi. Ikaw yung nagsuko ng buhay mo. Sa totoo lang mga kapatid, hindi naman tayo, di ba? Hindi naman, ang kasalanan ay hindi naman parang rapist na tututukan ka ng baril o patalim para ibigay mo yung gusto niya. Hindi ganun yung kasalanan eh. Di ba? Hindi ka pinipilit ng kasalanan. Oo nga, tinetempt ka. Pero hindi ka niya pinipilit. You have the right to choose it. Kaya pag gumawa ka ng kasalanan, deliberate yan. Ginamit mo yung isip mo na gawin yung mali. Kaya sabi niya, neither yield your members as instrument of unrighteousness unto sin. At ang masaklap mga kapatid, pwede naman tumanggi ka kung gugustuhin mo. Di ba? Yung ibang nire-rape, di baling mamatay, huwag lang ibigay. See, ganun sana. Kaya nga, fight the good fight of faith, sabi ni Pablo kay Timoteo. Isang laban yan. And again, katulad ng, I believe, binabanggit ko madalas sa inyo, ang pinakamatinding laban natin ay labanan yung ating sarili. Kasi minsan nakala mo tama pa rin kahit mali na. Kaya kaya ginawa mo yung pagsuway sa Diyos dahil akala mo tama. Ang nasa isip mo tama. Subukan mong mali, isipin mo lagi na mali yung pagsuway sa Diyos. I believe hindi mo gagawin. Tama? Okay po. So, Romans 6:14, for sin shall have no more dominion over you. If you are saved, you have been saved from the penalty of sin, okay? At you are given the power to resist sin. Kaya nga po, sabi ng Timothy, na for God has not given us a spirit of fear, but of power. Kaya merong kapangyarihan sa'yo, yung Espiritu ng Diyos na sa'yo. At yan ang tutulong sa'yo para hindi ka gumawa ng kasalanan. Pastor, saan nakalagay? E di yung sinabi ng Philippians 2, it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Every time na may temptation, nandun yung Diyos na tumutulong sa'yo para hindi mo gawin yung mali. Pero you choose otherwise kasi. Pero pinili mo pa rin. Kaya yung paggawa ng kasalanan ay pagtanggi sa Diyos. Pagtanggi doon sa pagkilos ng Diyos sa loob mo, na naisin mo at gawin mo yung kanyang kaluguran. Nandyan ba tayo? Kaya malaya ka na nga Kaya lang gusto mo pa rin maging bihag. Okay po. So, paano tayo? How are we set free from being a servant of sin? So, kung tayo, I believe lahat tayo dito, Kristiyano na. So, nalampasan na natin yung una. Tatlong phases of salvation. Number 1, saved from the penalty of sin. Ligtas na tayo dito. Hindi na pwedeng bumalik ka pa dito. Bayad na yan. Hindi na pwedeng mangyari pa. Topo-topo, barega. Okay? Kaya lang, as we live in this world, habang nabubuhay ka sa mundong ito, still,
we are being tempted. Merong temptations ganyan. So meron tayong struggle na tinatawag. Ewan ko lang kung tama yung term ko, pero may sarili akong term, tinatawag ko itong daily sanctification. Yung instantaneous sanctification or permanent sanctification, nung ikaw ay sumampalataya, you have been permanently sealed by the Holy Spirit of God. And that separated you, yung sealing na yon ay hiniwalay ka na sa makasalanang katawan mo. Yung kaluluwa mo ay nakahiwalay na. Ang tawag doon, spiritual circumcision. Okay? Sanctification yun. Hiniwalay ka na sa kasalanan. Nakabalot na yung kaluluwa mo ng Espiritu ng Diyos. Okay? But then, mga kapatid, sabi ko nga, still, nandito tayo sa second phase. Yung third phase, malapit na. Pagdating ni Kristo, tayo ay maliligtas sa presence ng kasalanan. Aalisin na tayo ng Diyos dito sa mundong ito. So, saved from the penalty, being saved from the power of sin, and will be saved from the presence of sin. Will be pa lang kasi future yun eh. So, still, we are under the process para mabuo yung kaligtasan natin. Pati itong katawan na ito, papalitan na. So, yung katawan na ito, mahilig sa kasalanan. Yung katawan na ipapalit, wala nang hilig sa kasalanan. Ayan ba tayo? Okay? So yan, how are we being saved from being a servant of sin? Dito pinakita po sa mga talata. Number 1, kailangan may pananampalataya ka kay Kristo. Kasi kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, hindi mo makakamtan yung unang phase of salvation. Ano ang unang phase of salvation? Saved from the penalty of sin. Okay? Kaya sabi ni Kristo dito, sa mga talata, and then Jesus said, to those Jews which believe on Him. So yung mga sumampalataya kay Kristo, sinabihan sila ni Kristo, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. So unang hakbang para totally na mapalaya ka sa kapangyarihan ng kasalanan is faith in Jesus Christ or believe on the Lord Jesus Christ. Okay? So yung permanent sanctification, delivered from the power of sin. Okay? Then, mga kapatid, may pangalawang hakbang. Yun yung sinabing, continue in my word. So, kasama po, para mapalaya tayo ng lubos sa kasalanan, ay nandun dapat yung ating pagpapatuloy sa salita. Ibig sabihin nito, habang sinusunod natin yung salita ng Diyos, nagpapatuloy tayo sa kanyang salita. Hindi lamang napapatunayan mo na ikaw ay disipulo ni Kristo, kung hindi po, mga kapatid, makikilala mo yung katotohanan, and you shall know the truth. Walang ibang paraan na maintindihan mo yung katotohanan kung hindi po gawin mo yung sinasabi ng Diyos sa Bible. Okay? Habang ginagawa mo yung sinasabi ng Diyos sa Bible, nagkakaroon ka ng understanding sa katotohanan. Kaya sabi nga ni Kristo sa kanyang mga disipulo, I believe kung di ako namamali sa John 17. Kung gagawin ninyo ang aking sinabi, mapapatunayan nyo na ang doktrina galing sa Ama, sabi ni Kristo. See? Maintindihan mo. Kung hindi mo sinusunod yung sinasabi ng Diyos sa Bible, you will not know the truth. You will not be set free. Although sinabi, the truth shall set you free, pero later on, sinabi rin ni Kristo, if the Son shall make you free, you shall be free indeed. Okay? So walang ibang pamamaraan para mapalaya tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan kung hindi po paggawa sa sinabi ng Diyos sa Bible, pagsunod sa Diyos. At habang sinusunod mo yung sinasabi ng Diyos sa Bible, merong sinabi si Pedro. Sabi niya, dinadalisay ninyo ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. At alam naman natin, mga kapatid, na yung pagsunod sa katotohanan, alam naman natin na pagsuko sa Diyos yun. Submit yourselves therefore to God, resist the devil. Habang ginagawa mo yung sinasabi ng Diyos, tinatanggihan mo yung demonyo.
Hindi mo pinapahintulutan na ikaw ay sakupin muli ng kasalanan. Kaya if there is obedience, there is liberty. Pag sumunod ka, malaya ka. Kaya nga po, mga kapatid, yan ang tanging paraan at pinakamabisang paraan na ang isang tao maalis sa masama. Gawin mo yung sinasabi ng Diyos sa Bible. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Although, sabi ng Bible, si Kristo ang nagpalaya sa iyo. Ganyan po ba tayo? Tapos na ako. Okay? Amen. Parang si Jojo ito eh. Nagmamadali din. Jojo, kanina nakita ko yung totoong puso niya nung sinabing, muwi na tayo. Tuwan-tuwa. Happy. Okay. So, and then mga kapatid, nagiging totoo sa atin habang ginagawa mo, okay, habang naniwala ka kay Kristo, ginagawa mo yung sinasabi ni Kristo, ito yung sa Thessalonians, ang sabi niya, 1 Thessalonians 2:13, for this cause, also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of men. Tinanggap mo yung salita ng Diyos, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh in you that believe. Yun. Gumagawa sa iyo. Pinapalaya ka ng katotohanan sa mga bagay na mali sa buhay mo. Di ba? Pag hindi mo sinusunod yan, pag hindi mo sinusunod yung salita ng Diyos, hindi ka napapalaya sa masama. Di ba? Kaya tayo hindi na nagbibisyo dahil sinusunod natin yung salita ng Diyos. Di ba? So mga kapatid, ito po yung paraan para tayo ay lubos na mapalaya sa kasalanan. Hindi lamang yung naniwala ka kay Kristo, kung hindi, magpatuloy ka na sumusunod sa sinasabi ng Diyos sa Bible. Again, where there is obedience, there is liberty. Napapalaya ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay po? So ang hamon muli nito, mga kapatid, gawin mo yung sinasabi ng Diyos sa Bible para lubos kang mapalaya sa kasalanan. Yuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos na banal, maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan. Salamat po sa kalaman at karunungan na pinagkakalob niyo po sa inyong lingkod para maipaliwanag ng maayos ang mga salita ninyo na aming pinag-aaralan. Muli, Ama, hiling ko po na maging pakinabang sa amin ang mensaheng ito. Nawa, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na lubos kaming mapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Tulungan niyo nga po kami, Lord, na maging masunurin lagi sa inyo upang sa gayon naman ay mapalaya ninyo kami sa pagsuway sa inyo, Ama. Lord, i-bless niyo nga po ang bawat isa na tumanggap ng inyong mensahe at nagdesisyon na isagawa po ang hamon ng inyong mensahe. Muli, Ama, dinadalangin ko lahat ng ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Okay, so dito na po tayo nagtatapos.